Kumusta na? Maayong aga sa mga taga-Romblon, mapiyang-mapita sa mga taga-Maguindanao. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan mang panig ng mundo. At syempre dito sa studio, ito ang Face to Face with Ate Kuring. At handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, mga kababaihang maagang naging ina. Alamin natin ang kwento nila at opinyon ng mga eksperto. Baby Bibo Jenna, 8 years old pa lang, mahusay na mag-violin. Hindi pangkaraniwang laing dahil hindi gabi ang gamit, kundi saluyot. Sa ihain na yan! All these and more sa Face to Face with Ate Kuring. Madami siyang masasabi sa mga kabataan at madami din siyang mapapayo sa dami ng alam niyang mga buhay-buhay ng ibang tao. Dahil pagdating sa kwento ng kapitbahay, siyang numero 1, ang Marites ng Barangay Laila, Chicadora! Good morning, Ate Corinne! Alam mo, ang sarap ng fried chicken na kinain ko doon sa Raya Studio and Catering, ha? Aha, anong Sobrang kinain mo? yum. Fried chicken. Pero ito na nga, di ba sabi, tinatanong mo kung ano pwedeng maipayo sa mga kabataan. Yes. Maging mabait kayo, lalo na sa eskwela. Kasi ito na nga, guess mo, besh! Yung nanay nito mabait. Oh. Itong estudyanteng batang ito, napakambait. Yung anak ang napakang atichona. Oh? Sa Catholic school nag-aaral. All girls Catholic school. Okay. Ang anak nitong celebrity na ito. Oh, Na tapos? single mother. Oh. Ang problema, wala kang atichona si single mother celebrity. Yung anak may atichona dahil nambubuli ng mga kaklase at kabatch. Ay, talaga! Naku, Paano alam mo naman nalaman yan? Kwinento ni ma'am. Kinwento? Kinuwento ni ma'am kasi nga kamot ulo na rin siya at advisory class pa. Ilang beses na raw pinatawag si Mudra. Oh. So sobrang napagod na rin si Mudra. Ayaw na niya, wapakels na siya. Sinukuan na talaga niya anak. Sobrang bully kasi talaga. Ayun na, kick out na ang bata. Ay. Ay, So kaya naghahanap sila. Ngayon, sa ibang school na yata niya in-enroll. Palagay ko kailangan dalhin muna niya yung anak niya sa mental hospital 1 taon. Talaga. I mean, hindi ba ang mental health napaka-importante? Hindi naman ibig sabihin na mamamatay tao ka. Oo. Kung hindi, yung mga mental issues na hindi natin nalalaman na pwedeng ma-diagnose ng tama. Baka nga kasi may pinaghuhugutan din yung bata. Correct. Oo, hindi ba? So, tingnan natin. Mamaya sabihin mo nga sa akin, baka matulungan ko yung nanay na yan. Kilala mo to. Kilala nyo to. Ngayon, pagdating sa pag-ibig, marami na din daw siyang natututunan. Isa na doon na hindi ito hinahanap, sadyang darating sa tamang panahon. Ang poging tambay ng barangay natin, Ryle Santiago. Magandang umaga mga kamisis. Agree na agree po ako dyan, Ate Kuring. Sabi kasi nila, di ba, pagka dumating malalaman mo na lang. Kaya maghihintay na lang po ako. Ganun naman talaga. Pero medyo umiiksi na po pasensya ko. Ang bata pa, nagmamadali. Alam mo, darating na lang yan. Okay, si Pera Godmother may nakilalang tatay na express rider sa Manila. Nung narinig niya yung kwento nito, deserve daw mabigyan ng 5K for you. Pag nagpapadeliver ka ba, nagtitip ka ba? Yung Opo, totoo. ma'am, siyempre. Bakit importanteng nagbibigay ng tip pag na-order? Kailangan po yan, ma'am, kasi para pakonsuelo po sa kailan po po. Mabongga, tama. Ano normally ang in-order mo, Ate Rhea? French fries and fried chicken. Ay, naku, mahilig kumain. Kaya naman ang healthy mo. Eh, Ikaw ba yung nagtitip? aba syempre, dapat lang. Gaano ka-importanteng nagtitip kapag na-order? Eh, para yung pagod ng mga nagde-deliver. Kahit pa paano, ano yung... Ma-reward, Oo, di ba? ma-reward. Tama!
naghahanap akong isang delivery rider na talaga namang nagtatrabaho, magdamag at inaabot pa talaga yan ng madaling araw para lang makaipon ng pang-provide sa kanyang pamilya. At ginagawa niya yan para sa kanyang 3 anak na ang isa nga doon ay may espesyal na pangangailangan. Kaya naman, siligan natin. Hello, Rene! Kuya Ruben, halika magchikahan muna tayo tapos ka na ba mag-deliver? Tapos na po, ma'am. Gaano ka katagal nag-ikot ngayong araw? 10 hours na po akong sa kalsada eh. Oo nga, ang nabalitaan ko nga, ikaw ay bumibiyahe ng 10 to 14 hours Opo. para mag-deliver. Yes. Bakit mo naman naisip na ganun yung biyahe mo? Hindi Ma'am, ini-extend ko po kasi kapag limbawang kailangan pa ng pamilya ko. Kasi may mga inahabol akong bayarin. Ilan ba yung anak mo? 3 po kasi yung anak ko. Yung gitna, anong nangyari? Bakit siya PWD? Ano po kasi siya, ma'am, hindi siya makalakad. Since birth po siya, ma'am, na-diagnose po siya ng hydrocephalus Oh, with meningocoel. Pero ano na po siya, okay po siya, nakakausap po siya ng maayos. bilang isang ama, ano naman ang nararamdaman mo? Masakit po. Yung anak mo na PWD, hindi po makasabay doon sa mga kaidarin niyang bata. Gusto ko pong iparamdam sa anak ko na hindi siya iba sa lahat. Gusto ko pong ako yung maging paa para sa kanya. Kung saan niya gustong pumunta, Siya. dadalhin ko po siya So sa kanya. pag nakikita mong masaya siya, Opo. gumagaan naman ang iyong Gumagaan po puso. aking pakiramdam. Nawala po yung mga pagod ko eh. Pero narinig ko na gumagawa ka rin ng kabutihan sa kapwa dahil yung mga tip pala na natatanggap mo, pinapakain mo sa mga homeless. Since bata pa kasi ako, ma'am, naging ugali ko na po siya. May tindahan po kami na kapag may dumaan pong homeless dyan, kumukuha po ako ng mga tinapay o ng mga makakain. Binibigay ko sa mga dumadaan doon na homeless. Masaya po ako na nakikita sila na wala naman pong ibang tutulong sa kanila. Tayo-tayo lang rin. Kaya naman, alam na alam ng Pera God Mother mo na deserve ka talaga makilala ni Ate Kuring dahil isa kang mabuting ama, provider sa iyong pamilya at tumutulong sa kapwa. Kaya naman, kung ako sa'yo, wag mo na munang sakyan tong motor mo, sa akin ka na muna sumakay. At dadaling kita sa studio para makilala ni Ate Kuring. Ready ka na ba? Ready na po. Let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate Kuring! Nakaedin na ako kasama ko si Rodel. Hi, Rodel! Sumakay ako sa kanyang motor para Oo mabilis. nga. Ang ganda ng balbas ni Ruden. Bilang delivery rider na umaabot ng 14 na oras Yes. sa biyahe. Araw-araw yan, ano? So, napagsasabay mo yung pagod at saka yung pag-aalaga sa anak mo na parang may espesyal na pangangailangan. Yes po, ma'am. Ano ang kondisyon ng anak mo? Ano po siya, ma'am, hydrocephalus na congenital hydrocephalus. Oh. Tapos meron po siyang bukol sa likod, yung meningocoel na tinatawag. Pero hindi naman siya malignan. Hindi po. Ano na po siya, na-opera na po siya. Naoperahan na. Since nung 5 years old po siya. Ilan taon siya ngayon? 6 years old na po siya ngayon. 6? Opo. O may nanay pa? Meron po. Meron naman. Nag-aalaga po sa bahay. Ayun. So, kailangan mo talagang, di ba nilalagyan niya ng shunt? Yun, ma'am, meron po. Meron na siyang Meron po shunt. siya shunt. So, okay na siya. Okay po. Ayun. Pero kailangan ngayon, ng ma'am, maintenance. kasi yung ano niya, ma'am, yung condition niya, hindi namin masabi, ma'am, eh. Yung mga anytime na yung mga emergency. Kasi may mga side effect po kasi na minsan nagsi-seizure po siya. Ganon. Opo. Sure. Alam mo, yung anak ng aking classmate nung high school, ganyan yung anak. Normal siya ngayon. So, tiyagaan lang. Oo. Tsaka alam mo, Ate Kuring, kahit maliit lang ang kinikita niya, lahat ng tip na binibigay sa kanya, iniipon niya yan at pinapakain sa homeless. Ha? Yes. Nagpapakain ka pa sa homeless? Flat shoes na may takong. Wow! Yes, yes, yo. Grabe, Bakit mo ginagawa yun? Ma'am, kasi ako, ma'am, naranasan ko po yung magutom. Yung walang-wala talaga. Naranasan ko rin pong tulungan kahit hindi po ako humihingi ng tulong. Marami pong mga mabubuting loob na nagbibigay kahit pa paano. Kaya bilang nasa kalsada po ako lagi, pag may nakikita po akong yung mga homeless na talagang gutom. Pinapakain ko po na, yung tip ko po, iniipon ko. Oh. Hanggang sa makabili po ako ng mga
mga biskuit, tapos mga juices, mga mineral water. O tapos pupuntahan mo na sila. Opo, pag may nadaanan po ako, Oo. Binibigyan Oo nga ko po. naman, pamatid gutom Correct. naman din yun. Dahil Kahit naranasan niya. biscuit. True. Oo, pero pinagpapala talaga ang ganyan. Alam mo yun. Kaya ngayon, meron ka ng 5K for you. Yay! Diba? Pinagpapala ang mga nagtsatsaga. Papakain daw ba siya dyan, Tikorin? Ha? Papakain daw siya uli dyan? O kanya Huwag ka na na, yan? sa'yo na to, pwede. Sa'yo na ito, pangtulong na yan sa anak mo, di ba? At Salamat, meron pa ma'am. tayong dagdag. Ate Coring, marami tayong mga grocery. May mga bigas pa po dito at mga noodles. salamat po, malaking tulong po yan, ma'am. Malaking tulong talaga. Pero so, pwede naman siguro mag-share. Pero Yes. para sa pamilya mo yan, okay? Ate Oo. Coring, kailangan niyo po ng wheelchair para sa anak niyo? Hindi siya Wheelchair. makalakad, di ba? Hindi po siya makalakad, ma'am. Oh, edi kailangan niya ng wheelchair. Kailangan niya po ng wheelchair, ma'am. Kaya lang, dati kasi may stroller po siya. Kaya lang, natumba po siya sa stroller gawa ng bumibigat na. Ayun. Yung Oh, wheelchair. bakit? Bakit ka nagtatanong? Meron kasi ako, Ate Coring, na wheelchair sa bahay, hindi ko na ginagamit. Ito yung nung na-hospital ako a few years back. Ngayon na nakakalakad na ako, Kuya Roden, ibibigay ko na sa'yo. Sa anak. Ayan, wow. Salamat po, ma'am. Oo, malaking bagay. Yes, para hindi ka Wheelchair. mabigatan. Para kung matuto siya, pwede na siyang kumilos, pumunta kung saan niya gusto. Hindi ba? Opo. Okay, pagpalain ng pamilya mo, Roden, si Roden, todo bigay ang lahat para sa anak, pamilya, pero mga kamisis. Kayo ba, anong gagawin niyo kung ang anak niyong teenager ay nalaman ninyo na magkakaanak na din? Ay! Honestly, sobra po ako natakot. Kinabahan ako nung nalaman kong buntis ako. Pero habang iniisip ko yung sitwasyon, napilit ko na gusto kong panindigan yung nangyari. Hindi po naging madali ang desisyon. Marami akong iniisip noon, pag-aaral, pamilya, sasabihin ng ibang tao. Pero mas nangibabaw pa rin po yung pakiramdam na gusto kong bigyan ng pagkakataon mabuhay yung anak ko. Sa totoo lang po, noon na natakot po ako pero habang tumatagal, na-realize ko po na may buhay na akong dinadala kahit maraming pangarap, mas pinili ko pong ituloy yung pagbubuntis ko. Ayoko pong talikuran ang responsibilidad at obligasyon ko bilang magiging ina. Alam po ninyo, ayon sa pinakabagong mga estadistika ng PSA, 4.9% sa mga babaeng Pilipina, 15 years old to 19, ay nabubuntis. Ayon. Kasama natin ngayon sina Nicole, 16 years old nung una siyang nagdalang tao, at si Arnie, 19 years old noong unang nabuntis. Ayon. Ilan taong ka na ngayon, Nicole? 22 na po ako ngayon. At ikaw, Arnie? 20 years old po. 20 years old. Okay. So, sino yung 16? Yung una? Ikaw. Okay. So, sigurado po ako may mga gusto kayong mga itanong at malaman, mga kamisis. Bakit nga ba meron pa ring teenage pregnancy ngayon? Okay, malalaman natin at pag-uusapan natin yan. Dito sa iyong karanasan, Nicole, 16 ka pa lang noon. Yes po. So may boyfriend ka. Meron po. Ano yun? Kulang ba sa pangaral, pagbabantay ng magulang, yung tungkol sa safe sex or yung para hindi ka mabuntis? Wala kang kaalaman noon. Wala po kasi syempre po underage po ako that time. Okay. Pero wala rin sa eskwelahan, ano? Hindi rin tinuturo. Wala po. Hindi rin tinuturo? Hindi ba kasama na dapat sa curriculum ng high school ang sex education? Oo, dapat meron, pero sa school nyo wala. Ay, wala. O ikaw naman, Arnie. 19 years old ka noon. Yes po. Okay, at least beyond legal age na. So ito'y aksidente. Yes po. Wala ring sex education sa school. Meron naman po. Pero siguro po nangyari po yung gawa ng nadala po sa tukso. Ganun lang. Ayon, parang Yes. nadala sa tukso, tapos tumuloy-tuloy. Yes po. At pagkatapos, magdadasal ka, sana hindi nabuo.
Hindi ba, no? Parang ganyan. So ngayon, nagkatuluyan din kayo. Yes po. And ngayon, ilan na ang anak mo? Isa lang po. Isa lang. Ikaw, Nicole. Sa akin po, isa lang din. So si Nicole ay kasal. At si Arnie naman, hindi mo na kinakasal. Bakit napagdesisyonan ninyo? Ibig mong sabihin, nung nagbuntis ka, pinakasal na kayo kaagad? That time po kasi, 16 years old po ako. Nung nalaman po ng parents ng partner ko, syempre po, Muslim po kasi siya. Muslim. Yes po. So, that time, para magsama na po kami, kasi bawal po sa Muslim na magsasama sa isang bahay nang hindi pa kasal. So, napagdesisyonan po na mamanhikan po sa bawat pamilya, then kinasal po kami. So you were what? 16? Yes po. Talaga ba? Okay. So, masasabi mo ba ngayon, Nicole, na yung pagpayag mo ba noong mga panahon na yon na hindi mo naman pinagsisisihan? Hindi naman po. Ikaw, bakit hindi ka pa kinakasal? Pag ano na lang po, pagtanda na lang po namin. Pag sure na po talaga. Pag sure Yes na po. talaga, ayun. Kasi may katotohanan din yung baka hindi pa sure. Yes po. Ano? Maganda ba naman ang ugali? Okay naman po. Okay naman, ayun. Pero ang babata pa ninyo noon, kapag ganyan, ano ang pinakamalaking struggle? Yung batang nanay, Nicole. Pinakamalaki pong struggle, syempre po, at the age pa po that time. So, nanibago po ako kasi, syempre bata pa po ako eh. Na dapat, ang ginagawa ko lang is, naglalaro, nag-hang out with friends. Ngayon po, nagbabantay na ako ng sarili kong baby. Kasi po, nakikita mo sa mga friends mo na, wow, sila nakakagala. Tapos, ikaw nandito ka, nagbabantay. Siguro po yung pinaka-struggle na naramdaman ko, naranasan ko as a teenage mom po, yung nagpupuyat ka kasi ikaw po yung nagbabantay sa anak mo, yung kulang yung tulog mo. Ito yung tanong, hindi ba? Pag ikaw ay batang ina, kadalasan, hinuhusgahan ka ng iba mong mga friends, kaedad, mga nanay, na nakapaligid, yung mga marites na tita. Hindi ba? Paano nila nalagpasan ang paghusga ng lipunan? Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Next na, ano naman kaya masasabi ng mga eksperto sa maagang nagkakaanak? Mabibilib kayo sa galing mag-violin ni Baby Bibo Jenna. Alam nyo ba, pwede din gamitin ang saluyot para sa laing? Mamaya yan sa Ihain na Yan. At para magkaroon din tayo ng ekspertong opinyon, kasama natin sina Mai Kiray, Division Chief ng Information Management and Communication Division ng Commission on Population and Development. At syempre, yung ating kaibigan Doc Camille Garcia, isang psychologist. So, ito ay bagay na iniiwasan sana, right? Bakit iniiwasan, Doc Camille? Unang-una, alam naman natin, pag sinabi natin na teenage pregnancy, yung mangyayari na possibility na, ganito yan, hindi yan magkakatuluyan, hindi yan magkakaroon ng talagang possibility na sabihin natin magiging dalagang ina lang yan. Yun, di ba, meron kaagad na stigmatized na sinasabing ganong klase ang But mangyayari. psychologically, kapag ikaw ay teenager, kaya mo na bang maging nanay? Actually, mahirap. Dahil kasi yung pag sinasabi mong ganito na sinasabi nga ni Nicole at saka ni Arnie, yung imagine mo bata ka, tapos biglang transition na kailangan mag-mature ka kaagad. So, napakahirap yung struggle na yun kasi di ba parang hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. So, doon nagkakaroon yung possibility na kaagad nagkakaroon ng ang laki ng risk for postpartum. At the same time, yung possibility for mental health issues ng depression and anxiety. Kasi syempre, hindi mo alam kung paano gagawin. Lalo na kung yung magulang mo malayo sa'yo tapos hindi mo alam kung paano mo aalagaan yung bata. Ayun, dumaan ka ba sa depression and anxiety? Hindi naman po. Talaga ikaw? Sa akin po hindi rin. Postpartum, wala rin? Wala din. Wow, galing. Wow. Mga ano sila? Siguro dahil kasi malaki din naman yung support ng mga magulang. Yun yung Yes, maganda ayun ron. May suporta Yes, yes. rin. Oo. May, ano bang mga estadistika? Kung kayo ang magre-research, no? Ano ang pangunahing dahilan ng teenage pregnancy sa Pilipinas? Sa atin po, meron tayong tinatawag na causal framework. No? Una, yung parents.
Are Filipino parents communicating about sexuality with their children? At what And age? data says na hindi po. No? Only 10% of Filipino parents communicate about sexuality with their children according to the Young Adult Fertility and Sexuality Study ng 2021. Yon, isa yun ang una. No? Pangalawa, are Filipino parents supportive and monitoring their children? Pero we don't blame parents kasi syempre busy po sila no sa hirap ng buhay. Pero kailangan talaga may monitoring pa rin nangyayari talaga. Pangalawa, what is the source of information of our young people on sexuality? And data shows that next to none ang una, social media is the secondary source of information about sexuality. And what do they get from social media? No, so we need to teach our young children how to access appropriate, scientifically proven, and accurate information about sex and sexuality. And sinabi nila Nicole and Arnie, wala po silang information on sex and sexuality. Alam mo, lahat naman ng bagay may dahilan, di ba? Yes. Nicole and Arnie, ang importante, mahalin ang mga anak, maganda ang pagsasama, kung hindi kailangan ikasal, wag na lang, at ipagpatuloy ang pag-aaral at ambisyon sa buhay. Oo, you should continue with your dreams. Importante yun. O ano, Nicole, anong tingin mo? Para sa mga katulad mo na batang ina, anong masasabi mo? Hindi naman din po ina-advise na magbuntis sila. Pero kung katulad din po sa amin, yung mga kaedad namin na 16 years old na buntis na, hindi naman po porket na buntis kayo, matitigil na yung pangarap nyo. Ayan. Okay, tinutuloy pa rin. Ikaw, Arnie. Hindi naman po hadlang na nagkaroon ka ng anak para matapos yung pangarap. Kaya pa din po siyang ituloy. Kahit may anak Magsisika ka. pa rin kayo, ha? Yes po. Patigil muna, ha? Wala munang dagdag, ha? Promise? Okay, so narinig po natin ang mga kwento ng mga batang ina, sabi nga nila, Arnie at Nicole, at naunawaan natin ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa tulong ng ating mga eksperto, naliliwanagan naman po tayo na hindi lang po ito issue ng disiplina, kundi paggabay, edukasyon, suporta. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi yung paghusga, kundi ang pag-intindi at pagtulong. Salamat! Maraming salamat! Next na, 8 years old pa lang, nag-champion na sa international contest ang ating baby bibo na si Jenna. Lagyan natin ng twist ang classic Bicol na ulam na to. Laing na saluyot sa Ihain na Yan. May mga nanay na gustong-gusto na marunong sa isang instrumento ang kanilang anak. Ang baby bibo natin, hindi gitara, hindi piano, kundi violin ang kanyang instrumento. Nanalo pa sa mga contest sa ibang bansa. Talent ba kamo? Name it and she can do it. Sayaw at pagkanta, kayang-kaya. Pagmomodel at pag-arte, walang problema. Black belter din siya sa taekwondo. Pero sa lahat ng ito, may isang talent na talaga namang namumukod tangi, ang kanyang husay sa pagtugtog ng violin. Siya si Jenna Vanderson, certified baby bibo ng Mandaluyong. Sa murang edad, napabilib na niya ang marami dahil bukod sa kanyang confidence at charm, kahanga-hanga rin ang kanyang dedication sa music. Naging favorite ko po yung violin kasi po mahal ko po kasi yung musika. Tsaka po ini-enjoy ko po i-challenge yung sarili ko. Sa violin po, meron po siyang focus tsaka po discipline. Kwento ng kanyang mommy, bata pa lang ay hilig na talaga ni Jenna ang sumubok ng iba't ibang activities at musical instruments. At naging espesyal na bonding na rin daw ito nila ng kanyang kuya. Masaya po kasi ako kasi halos lahat ng activities ginagawa na po namin together. So I'm very lucky to have a sister like Jenna.
Kaya naman pala, sa suporta pa lang ng pamilya, panalo na agad si Jenna. Mukhang handang-handa na siya, kaya naman, go Jenna, the stage is yours. Yay! Oh, may kasama pang sayaw. Okay, wow, Jenna! Ang galing-galing mo naman! Ate ko rin, tignan niyo po, oh. Award-winning po talaga to si Jenna. Wow! Saan naman itong competition na ito? What country? Sa Hong Kong po. Hong Kong! Wow! Okay, bibong-bibo yung bata. Ano pinapakain mo dito? Joanne! Lahat ng klase po. When I was pregnant, we were in Singapore po for 12 years. So, nung buntis ako, lahat, wala akong hindi kinakain. Talaga ba? Breastfed din siya? Yes po. Oh, I see. Oh, ang galing-galing mo, ha? Thank you po. Okay, gaano katagal ka nag-aral ng violin? Nag-start po ako nung 5 years old pa po ako. Ah, okay. Ngayon 8 years old na po ako. 3 taon lang? Bihasang-bihasa na, no? Okay. Ano ang secret para ang bata alam mo kung ano ang hilig at doon siya gagaling? Well, kailangan pa rin po ng proper guidance sa both parents. But then their dad, very supportive po kay Jenna. And the kuya, may kuya po si Jenna, si Leon, who's 2 years older than Jenna. Talagang big influence po yung kay Jenna. Lahat po ng ginagawa ng kuya niya, mapa-taekwondo. They're both black belt in taekwondo. Wow! They're doing gymnasts, scuba diving, skiing together. They play drums, guitar. Ay, pwede pala talaga pagsabay-sabayin. Kailangan makilala mo si Pepe and Pilar. Okay, Ryle. Ate ko rin, gusto ko po kasi malaman kung pwede pa magpa-XP ng isa pang iba-violin ni Jenna. Ay, meron pang isa? Opo. Handa ka na ba? Opo, syempre po. Always ready. Okay, tingnan natin. Ako. Next na, sawa na ba kayo sa pangkaraniwang laing? Eto, panibagong twist, laing na saluyot. Pag sinabi nating laing, dahon ng gabi ang pumapasok sa isip nyo, di ba? O, ayan. Pero hetong na-discover ni Laila, saluyot ang gamit pang laing. Okay? Kakaibang twist yan sa isa sa mga paboritong ulam natin galing Bicol. Laila, hi na yan! Anak, huwag ka munang didilat, ha? Bakit? Basta, tikman mo lang. Laing! Tama! Pero hindi gabi yan. Saluyot yan. Ha?
Ate Kuring! Ang ihahain natin for today ay ang laing na saluyot. O, di ba? With a twist, hindi tayo gabi ngayon kasi nga may araw pa. Charing. Kasama pa rin natin si Chef Ryan na nakokornihan na sa mga joke ko. Para sa kakaibang laing na saluyot, ihanda na ang mga sangkap gaya ng 2 tali ng saluyot, alamang, 1 mangkok na gata ng nyog, 1 sibuyas, 1 luya, 1 tangkay ng tanglad, siling berde, 1 kutsaritang asin, 1 kutsaritang paminta, 1 kutsaritang seasoning. Pansin ko hindi tinuyo, ha? Yes po. Fresh siya. Okay, sige. Paano natin gagawin to ngayon? Yung pagluluto ng laing na saluyot. Po. Tapos? Lalagay tayo ng red onion. Ay, ang uunahin natin, sibuyas, hindi Yes. bawang? Bawang. Eh, yung sarili, kailan inuuna? Oo. Yan, pagka... Nag-brown na. Brown na po. At saka naaamoy mo na. Ginger, luya. Gisa-gisa, gisa-gisa. Ba't kailangan may luya? Eh, hindi naman siya malansa. Padagdag po siya ng lasa. Ng flavor. Okay. Huwag po natin ilagay yung fresh alamang. Bagoong ba yan o alamang lang? Alamang lang po. Alamang lang. Okay. Alam nyo, maganda itong niluluto nating laing na dahon ng saluyot. Kasi nga, maganda, may twist. Eh, dati, di ba, magtutuyo ka pa ng gabi o bibili ka ng tinuyong gabi sa palengke. Ito, fresh, di ba? Yung ating saluyot leaves na very, very rich in fiber. At meron siyang vitamins A at C. Pampalinaw din siya ng mata, pampaboost ng inyong immune system. O, di ba? Okay, ano na yung next dyan? Pag nahalo mo na yung alamang... Titimplahan po natin siya ng asin. Ayan. Yan na naman ang... Suka. Ayun, yung suka. Tapos... tutuyuin mo yung suka. Yes po. Kumbaga, sinisip-sip nung alamang yung flavor. Tapos pwede na tayo maglagay ng gata. Last pala itong leaves. Yes Kasi... po, kasi mabilis lang po siya maluto. Tapos? Tayo natin siyang magpantika. Walang halo-halo? Bakit? Bubuo po siya eh. Magiging latte. Okay, so ayan, medyo kumukulo-kulo na siya. Nagmamanti-mantika na siya. Pwede na po natin siyang ilagay yung saluyot. Gano'ng karami yung saluyot leaves ilalagay mo? Isang tali po. Opo. Okay. Lang siyang ganyan. Lang siyang matuyo. Walang halo-halo ulit. Para hindi po siya madurog. Okay. Para hindi siya malamog at ma-shred-shred, hayaan mo lang. Yes po. Lulubog po yun kasi magmamantika. Pag nagmantika po yun, kakainin po siya. Ito na! Masarap. Ang sarap. Tapos, depende na lang din sa inyo kung gaano yung spice level. Yes. Tapos sa winner. Naku, hindi ko na talaga maantay na ipatikim sa inyo to sa studio. Ang sarap. Kumain ka na, chef. Di ka na. Ayan, subukan na natin yung laing na saluyot mo, Laila. Go, Ate Kuring! Habang ninunguya mo yan, kakantahan kita. Lying beside you. Diba? Here in the dark. Papansin ko dapat yun eh. Nasira yung pagkain ni Ate Kuring. Pero di ba? Pwede pala yung dahon ng saluyot. Pwede. Kasi di ba dati, binuburo lang yan, tas igigisa. Pwede pala siyang ilaing. At hindi katulad ng dahon ng gabi, Ate Kuring, natutuyuin mo muna bago mo ilaing yan, diretso na. Pwede na agad gisa, iluto, Mas tapos masarap gata. kung may kanin. Ay, totoo. And I was lying Inside to hold you. Alam na alam ang mga panahon, nabubuking kayo. O, di ba makabuluhan? At masayang chikahan na may kainan. Kaya tara na dito sa studio namin.
Sa mga nanonood sa bahay ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Baka dumaan sila sa social media ninyo. Magpapasaya ang Pencil Box Comedy Group dito sa Face to Face. Ang goal ko po, wait lang po, seryoso po kasi yung tanong eh. Tanggalin ko muna. Kasi mahirap pong magsabi sa tao, mag-motivate sa tao kung hindi na pa-practice ang ating brain cells. So, yun ang goal ko, makatulong doon. Paano mo gagawin yon? Parang diskumpiado sa'yo si Ate Corinne. Hindi siya tiwala. Hindi sa'yo natin. Should we terminate this conversation now? Okay. Gusto nyo ba ng murang appliances? May alam kami kung saan sa Murayta Avenue. Huwag na nating pagtalunan kung may mayonnaise to. Let's go basic at magdinakdakan sa ihain na yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Ang bilis maubos, oh. Gusto niyo po po? Ito lang kasi. Bakit siya pa po? Sarap yan. Reveal. Butas? Naku! Kain with feelings. Mabenta, Ate Lai, ha? Pag ako nagluluto, walang Pati na ako humingi ng reveal. mag-asawa. Sorry. Wala na. Ay, ayan pala. Wala pa. Okay. Oh, kain. Pwede umulit. May part 2. Problema'y di maiwasan.